Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Tuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa November 14 at muling magbabalik si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa pagpatuloy sa investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects ng bansa. Subalit naging sentro ng balita noong nakaraang mga araw ang pagpataw di umano ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa ng ICC or International Criminal Court na ipinahayag ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang radio interview nito sa DZRH Executive Session. Dahil dito ay tila gumuho ang mundo ni Senator Bato sa nabalitaan. At ayon pa sa source ay mula kay dating Senator Antonio Trillanes ang impormasyon ng paglabas ng arrest warrant kay Senator Bato. At alam naman ang marami na mayroong umanong koneksyon sa Trillanes sa ICC. Subalit, binato ng matinding pambabatikos ngayon si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa pagkampi nito kay Senator Bato. Sa kanyang napakahabang post sa kanyang social media account ay nagpahayag ito ng pagsuporta kay Senator Bato at nananawagan na irespeto at nararapat na bigyan ng due process ang sinumang Pilipino. Dagdag pa niya ay walang sinuman ang dapat pagkaitan ng due process. Nagsinagot naman ng kanyang mga kritiko na sobrang napaka-ipokrito nitong si Cayetano. Noong sa panahon ng administrasyon ni FPRRD ay kung saan sekretary pa ito ng DFA, si Alan Peter Cayetano ay hindi umano sumunod sa due process sa mga naging biktima ng war on drugs at AJK. At noong in-interview ng Al Jazeera itong si Cayetano sa maraming biktima ng war on drugs at tinanong kung lahat ba ng mga biktima ay nanlaban, ay walang atubili itong sumagot na lahat sila ay nanlaban. Kung kaya ay marami ang uminit ang ulo sa sinabi ni Cayetano patungkol sa due process. Wala umanong due process na sinunod ng panahon ni Duterte, subalit nananawagan sila ngayon ng due process kina Bato de la Rosa at Senator Bongo. At sa iba pang may mga mahahalagang papel sa nangyaring war on drugs. Alam naman ng marami na malaki ang naging papel ni Senator Bato noong siya pa ang PNP chief sa nagdaang administrasyon. Ganun din si Senator Bongo bilang right hand ni FPRRD kung kaya ay hindi malayong sila ang isusunod ng ICC bilang mga umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Naging hati naman ang opinyon at saloobin dito ng mga Pilipino. Ito'y dahil sa pagsuporta nila sa kanilang kapartido sa politika na ayon sa iba ay dapat isantabi muna ang sariling interes at pananaw sa kanilang sinusuportahan at dapat na ang kapakanan ng bansa, karapatan ng bawat Pilipino ang dapat na unang itaguyod. Hindi ay kung ano ang kulay o sinong opisyal ang dapat na kampihan. Sa inyong lahat, welcome po sa isa na namang episode ng atin pong Kape at Kwentuhan. Itong si Alan Peter Cayetano, grabing pagka-ipokrito nito. Ha? Grabing pagka-ipokrito nito. Ang tinutukoy ko, yung paglabas ng arrest warrant di umano laban kay Bato. Yung in-announce ni Ombudsman Boying Rimulya na di umano'y mayroon ng arrest warrant kay Bato, ang International Criminal Court. Ngayon, si Cayetano naglabas ng statement. Mahaba yung statement niya. Kung titingnan ang kung maiksi lang ang paiiksiin yung sinabi niya, simple lang naman. Sabi dito sa Inquirer.net, all Filipinos deserve due process amid De La Rosa ICC news. Yan sabi daw yan ni Cayetano. So, nang lumabas yung balita na di umano'y may mayroon ng arrest warrant si Bato galing sa ICC, biglang naglabas ng mahabang statement si Cayetano. Pero ang pinakabuod, lahat daw ng Pilipino ay deserve daw o dapat igalang daw o bigyan daw ng due process. Ano pa man daw ang katayuan mo sa buhay, karaniwang Pilipino ka man o senador ka man, dapat daw ay igalang, bigyan, kilalanin ang due process. Kumbaga, ang sinasabi ni Cayetano, mga kabunyog, mga kababayan, dapat irespeto ang due process ni Bato.
kahit na mayroon ng ICC arrest warrant, irespeto daw ang due process. Bakit sinasabi nating ipokrito itong si Cayetano? Ay alam naman natin na ang kaso ni Bato at ni Digong Duterte na mga amo ni Cayetano ay dahil sa hindi nila kinilala, hindi nila nirespeto ang due process. Ay di ba yung mga pagpatay sa war on drugs ni Duterte, ano ang nangyari doon? Wala nang mga due process. Ha? Basta't linagay ka doon sa listahan ng di umano'y pinaghihinalaan na adik gumagamit ng droga, wala nang tsansa sa'yo na magpaliwanag ka. Pipinsahan mo ang sarili mo. Wala na ring mga notice na ipapaalam pa sa'yo. Wala yun. Hindi sila binigyan ng due process. Ang malala pa, pinatay. Pinatay. Yung iba, halimbawa yung tinanggap ng mga pulis na 6,000, nanlaban daw. Wala rin namang patunay na nanlaban. Wala rin patunay na nanlaban. Pinalabas lang na nanlaban. Mayroon din sigurong ilan nanlaban. Pero sabi nga nung broadcast journalist, yung host ng Al Jazeera, nang ini-interview si Cayetano, DFA secretary siya noon, in-interview si Cayetano ng Al Jazeera, anong tanong sa kanya? Ibig niyo pong sabihin, kung sa wikang Tagalog o Pilipino, ibig niyo pong sabihin, yung 6,000 na yun na napatay na sinasabi ng mga pulis sa kanilang drug war operations ay lahat ng laban? Ang sagot ni Cayetano, yes. Imagine niyo yan. Tumaas ang kilay ng host ng Al Jazeera nung ini-interview si Cayetano. Ibig mong sabihin, lahat ng 6,000 na yun na sinasabi ng pulis na namatay sa lehitimong mga operations ng pulis, lahat yun ang laban. Ay mas malala pa, yung talagang pinatay ng mga riding in tandem, nung mga death squads, nung pinatay ng mga vigilante, hindi talaga binigyan ng due process. Simpleng suspitsya lang na ikaw ay addict. Simpleng suspitsya lang na ikaw ay involved sa drugs. Kahit hindi pa nga mga drug lords. Yung mga drug lords nga, yung mga talagang malalaking isda, hindi naman kalibre. Pero yung mga karaniwang mamamayan, pinagkaitan ng due process. Tapos hito ngayon, si Cayetano, na nung panahon ay DFA secretary, pinagtatanggol yung war on drugs ni Duterte. At ngayon, na si Bato ay nahaharap na sa pananagutan, pinapanagot na sa madugong war on drugs noon na pinagkaitan ng due process, ito ngayon si Cayetano, due process na ngayon ang bukang bibig. Due process na ngayon ang bukang bibig. Mga kabunyog. At matindi itong si Cayetano, grabing kaipokrituhan. Kung hindi kaipokrituhan yan, ano bang matatawag natin diyan? O di ba kaipokrituhan yan na nung panahon na kayo ang nagpapatupad ng war on drugs, wala kayong nirespetong due process? Kaya nga extrajudicial killings, ibig sabihin hindi dumaan sa judicial processes, extrajudicial, EJ case. Tapos ngayon gusto nyo ang lahat sa kanila ngayon, gusto nila idaan sa proseso, idaan sa korte, judicial. Kahit yung sinasabi nila Boying Rimulya at saka ni Bersamin na dapat daw dumaan na si Bato sa extradition process ng korte. Ayun, judicial process. So lahat sila ngayon, judicial process. Gusto nilang bigyan si Bato ng judicial process. Judicial due process. Ganon din kay Duterte. Mabuti nga si Duterte, binibigyan ng due process ng International Criminal Court. Ang tindi nga ng binibigay na due process kay Duterte. Kahit pa nga makonvict si Duterte sa ICC, wala namang death penalty doon. Yang pinagkait nila sa mga biktima nila sa war on drugs, due process.
At ito ngayon yung kanilang bukang bibig, due process. Ang tindi ng kaipokrituhan mo, Cayetano. Dapat daw masunod ang rule of law. Sinunod nyo ba yung rule of law? Yung war on drugs ni Duterte? Ha? Ang laging bukang bibig nyo noon, tama lang naman na mamatay. Tama lang na naman na mamatay yung mga kriminal, yung mga adik na yan. Bakit nyo iniisip daw yung pagkamatay ng mga adik na yan? Samantalang marami yung biniktima. Paano naman yung kanilang mga biniktima? Diba? Ganun yung bukang bibig nila. O ngayon, na mayroong International Criminal Court na nagpapanagot kay Bato, ang bukang bibig ngayon ni Cayetano, due process. Wow! Ang tindi mo, Cayetano. Kaya ano to yan sabi ni Cayetano, all Filipinos deserve due process. Wow! Pero nung tinatanong siya nung Al Jazeera, ibig mong sabihin, binigyan ng due process yung mga namatay na yon? Talagang lahat nagbatay, yung sinabi ng pulis na napatay nila sa legitimate drug war operations na 6,000? Ibig mong sabihin, lahat ng laban yun? Ang yabang ng sagot ni Cayetano noon, kasi sila pang nasa gobyerno noon. Sabi niya, yes! Tapos ngayon, dahil aarestuhin na si Bato, ang sasabihin na ngayon, sinasabi na ni Cayetano, due process daw kay Bato. Hindi raw dapat gamitin ang hustisya para gipitin ang kalaban sa politika. Dapat daw ang hustisya ginagamit para lumitaw ang katotohanan. Hindi raw para gipitin ang kalaban sa politika. Bakit? Persecution ba yan? Persecution ba yan kay Bato? Pinapanagot lang siya sa krimen na ginawa niya. Ngayon, nasa kanya ang pagdipinsa. Mabuti nga binibigyan silang pagkakataon na idipinsa nila ang sarili nila. Ganon din si Duterte. Binibigyan ng pagkakataon na idipinsa ang sarili niya. Nakapag-hire pa siya ng mga abogado niya. Yung mga biktima sa war on drugs, binigyan ba nila ng ganong pagkakataon? Wala. Tapos ngayon, yan ang yan ang gagamitin nyo, bukang bibig nyo, due process. Ay, napaka-ipokrito mo, Cayetano. Napaka-ipokrito mo. Tapos ngayon, may mga pa yan. May mga pabanggit-banggit pa yan ng verses sa Biblia. Akala mo, pastor siya. Imagine mo yan. May mga may mga pabiblia-piblia ka pa. May mga pabanggit-banggit ka pa ng Diyos. May parang may pag-aasta ka pang parang propeta ka. Katulad din nila Joel Villanueva at ni Eddie Villanueva na kanyang ama. Na akala nyo naman, samantalang kayo, ang pinagtatanggol nyo ay ang mga pagpatay ng panahon ng amo ninyo na si Digong, si Duterte. Hindi na kayo nahiya. Sabagay, wala naman talaga kayong hiya. Hindi na kayo nasusuka sa sarili nyo. Magbabanggit kayo ng mga Biblia ng Diyos. Tapos ang iprinomote nyo, tinaguyod nyo, sinuportahan nyo. Hanggang ngayon, hindi ninyo pinagsisisihan yung pagsuporta sa mamamatay taong administrasyon. Anong klase kayo? Ipokrito. Yan. Ngayon si Cayetano, pa rin? Pa rin? Pinagtatanggol niya yung ginawa ni Digong. Pinagtatanggol niya ang ginawa ni Bato. Anong ginawa ninyo nung nasa administrasyon pa kayo? Pagpatay. At hindi lang yan 6,000 na tulad ng sinasabi ng mga pulis. 25,000 to 35,000 ayon sa mga human rights groups. Yan ang sumisigaw ngayon ng hustisya. At salamat na lang at nandyan ang International Criminal Court. Mabuti nga, dinadaan pa sila sa due process. Sila Digong, sila Bato. O tapos ngayon, ikaw yung magsasabi ng due process. Yun ang pinagkait nyo. Kaya nga yung si Attorney Regal Oliva, yung DDS na lawyer doon sa Cebu, nang pinaliwanag niya, sabi niya, kasi DDS yun. Sabi niya, mabuti nga ang ICC at na kinikilala ang due process. Mabuti nga ang International Criminal Court. Binibigyan ng due process si former President Rodrigo Roa Duterte. Bagay na hindi nila binigay nung panahon ng administrasyon. Nagalit ngayon yung mga DDS.
galit na galit kay Attorney Regal Oliva. Nag-unfollow sila. Ha? Pero nag-sorry si Regal Oliva kasi apektado yung kanyang mga followers. Wala na siya, nabawasan na ng malaking porsyento ang kanyang mga followers at subscribers. Conscious pala siya sa followers at subscribers niya. Nag-sorry siya sa mga DDS. Ganyan katindi itong mga DDS na to. Ha? Yung panahon na pinagkait sa mga biktima sa war on drugs ang due process, ngayon naman sinisigaw nila due process. Si Greco Villica, due process din daw para kay Bato. Si Panelo, due process din daw. Si Attorney Torion. Sabi ni Attorney Torion, kung totoo man daw na mayroon ngang arrest warrant na si Bato de la Rosa, sana daw irespeto rin ang due process at ang rule of law. Itong mga nagbubukang bibig na ito ngayon ng due process at rule of law, sila yung hindi gumamanaggalang yan nung panahon nang sila ang nasa kapangyarihan. Kaya anong matatawag natin dyan? Ay di siyempre, ang tawag dyan, kaipokrituhan. Yan, hari ng kaipokrituhan. Itong si Alan Peter Cayetano. May mga pabiblia pa. Akala mo naman, kung nagpo-quote ka ng Biblia, nagpo-quote ka ng Diyos, ibig sabihin pinapahalagahan mo ang buhay. O bakit nung maraming pagpatay nung kay Duterte? Prinomote mo yon, tinaguyod mo yon, sinuportahan mo yon, dinipinsahan mo yon. Hindi lang yun isang buhay, hindi 10, hindi 100, hindi 1,000. 10,000. Tapos ngayon, magbubukang bibig ka ng tama yung ginawa ni Duterte. Tama ba ang pagpatay? Ako nga, personal kong paniniwala ito. Kahit ganyan sila Bato, kahit sila Duterte, hindi ako nagtataguyod ng death penalty. Kahit na ganyan na yan, sa totoo lang, maraming nagsisigaw niyan. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Pero hindi. Hindi ako sumusuporta sa death penalty. Pero hindi ako nagko-quote ng mga Biblia. Hindi ako nagko-quote ng Diyos. Pero pinapahalagahan ko ang buhay. Personal na stand ko yan. Kahit na kila Bato yan, kahit na kila Duterte yan. Pero itong si Cayetano, parang propeta yan ngayon kung magsalita. Pero anong ginawa niya? Tinaguyod, sinuportahan, dinipinsahan ang mga pagpatay sa panahon ni Duterte. And yet, ngayon, ang pinasabi niya, pahalagahan ang due process at rule of law. Wow! Anong tawag diyan? Ipokrito. Mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Kasi wala kaming pakialam sa implementation. Yan nga tayo nagkakaloko-loko. Pag nakialam sa implementation, ang mga mabatas, ang trabaho namin is mag-legislate and mag-oversee, sa oversight. Pero not to implement. Kaya nga nawili, ito yung isang tatanungin nga namin, ako particularly, paano parang turo-turo na lamang yung nagbagsak ng proyekto, naghanap ng budget para sa proyekto na parang wala nang pag-aaral. Di ba? Yan ang testimony ni Alcantara, ni Bryce. Parang turo-turo na lamang. Kailangan ni Senador so-and-so na ganitong halaga. Hanapan mo nga dyan. Hindi ganun dapat. Kaya nga napunta na sa GOS, napunta sa substandard. Kasi wala namang pag-aaral. So by the way, correct ko yung sa PhilHealth, hindi pala PhilHealth yung 112. Yung PhilHealth, yun yung nadagdagan ng 60 from the 255. Meron yatang initial na, I think, 53. Plus, meron pa diyang sinauli under the 2025 na 60. So at least mayaman yung PhilHealth. Hindi na kailangan yung MAIP. Kasi kung mayaman yung PhilHealth at suportado yung Universal Healthcare Program, may zero billing tayo sa mga government hospitals down to the city or municipal hospitals, regional, provincial, and so forth and so on. Because that's the essence of the Universal Healthcare Act. Yung maging lahat ng barangays covered. Kasi I remember when we passed that, yung kanyang, yung low, medium, saka high yan
Yung sa low, parang pilot lang yung mga barangays. Tapos sa medium, parang selected barangays. Yung high, ito yung all barangays should be covered. Nag-graduate tayo from low to medium, parang bumalik tayo sa low eh. Kasi nawala ng pondo eh. So mali. Para ano pa yung mga batas na yung tulong-tunong, meron silang nilagay na 2 billion. Ano ba itong tulong-tunong? Ito na naman yung turo-turo eh. Di ba? Scholar din ng mga legislators. So ilagay na lang natin sa tertiary education. Meron naman tayong, di ba, Pre-Tertiary Education Act na ang iba namang beneficiaries doon nanggaling din sa 4Ps. So gawin natin parang holistic at saka systematic at saka well-studied yung paglalaan ng mga pondo. Hindi yung whimsical, arbitrary, at saka patronage ang background. Sir, clarify ko lang po. So, next year, wala na dapat yung hindi na pwede dapat ang mga senators and congressmen na mag-endorse ng medical assistance like heart center and pwede all, naman sila mag-endorse sa mga agencies. Halimbawa, may lalapit yan sa amin. O di, sumulat na lang na pakitulungan nyo ito at kung may pondo dyan, hindi yung mismong yung mag-guarantee letter papuntang ospital. Oh. Nagbibigay, sir, ng amount kasi po eh. Sir, from yung office ng senator, sir, pag nagbigay ng guarantee letter, Ngayon, nakikita po namin, sila nag-endorse like ito, 40,000, Yeah, may 10,000, 100,000 pa nga eh. 100,000. So wala na dapat ganun, sir, under the 2026 budget? Well, bahala na yung hospital sana mag-vet o yung DOH kung ilan dapat yung maibigay na tulong doon sa lumapit sa mga legislators. May medical abstract naman yan eh. Tapos merong barangay certification na talagang indigent yung pasyente, hindi ba? How would that be done, sir, po, dun sa budget? Well, pag nilagay natin sa universal healthcare, tapos inilagak natin sa mga hospitals, ngayon pinag-aaralan naman yung pattern eh, kasi may historical naman yan eh, na kung saan yung hospital na malaki volume, kung saan yung maliit lang yung volume. So, yun ang pag-aaralan para doon i-appropriate sa mga hospitals through the DOH. Okay, isa na lang. So, yung sa Farm to Market Road, may napansin po kasi si Senator Gatchalian at nakita nyo rin ho ba ito na dumoble, sir, yung allocation under GAB, NEP versus... lumaki. Actually, maraming nare-align papuntang Farm to Market. Ang tanong dito, nanggaling ba sa DA ang listahan nito? O sa mga congressmen na napunta sa House GAB? Yun isang tanong. Nakikita ba kayong pattern, sir? Baka nagsuswitch from flood control to farm to market roads? Alam nyo, because of the developing issues, sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung mag-i-insist pa rin. Wala nang kabusugan at wala nang katakot-takot yun. I'd like to believe na magse-self-reform. I'd like to believe na magse-self-reform naman. At least for a while, maglelo. Pero yun nga, sir, dinoble pa rin yung sa farm to market road. Meron ba kayo nakitang suspicious dito, sir? Or wala masamang... Not checked by DA. Kaya nga, not checked by DA, sir. Kaya nga unang tatanungin saan ba nanggaling ang listahan itong mga items na nadagdagan ng pondo para sa farm to market? No? Kung hindi ma-justify, sir, ano pong Kung hindi ma-justify ng DA, tatanggalin natin. Sabi nga po ng DA, sir, sa budget hearing hindi nila na-vet. We will formalize it in the plenary. Tatanungin natin yung sponsor, the DA through the sponsor. Pag sinabing hindi, dati ko naman ginagawa yan eh. Tinatanong ko yung sponsor, alam ba ng DPWH itong project nito? Pag sinabing hindi, pinatatanggal ko, nakangiti naman yung department secretary. Kasi lumalaki yung kanilang unused appropriations pag hindi nila alam yung project. Ito nga, from 2014 ba? Basta for a certain period, ang unused appropriations natin nasa mga 385 billion a year. Yun ang average. Why? Because the agencies, the implementing agencies, hindi naman kinoconsult ng mga legislators. Realign lang sila ng realign. So hindi alam paano implement. So gawin natin talagang systematic at saka pinag-aralan talaga.
Okay, before Mab, speaking of 2026 budget, Sir, si Presidente, inutusan niya yung mga other agencies na i-reduce yung cost of for construction materials by as much as 50%. Yeah. Yung mga may infra projects like DepEd, DA, DILG, Department of Health. So magandang hakbang po ba yan para maiwasan na itong mga issue ng And katiwala? rightly so. No? Dahil nakita naman natin talagang ino-overprice nila yung estimate pero hindi pa rin nagkakasya. Parang tira sa taas, tira sa baba, di ba? Meron na silang savings sa overpricing, tapos mag-ghost pa sila. So, tama yon, no? And we should all support that, at least yung Congress. So possible na bumabaho yung budget allocation ng maraming government agencies? Yes, tama. Kasi mababawasan yung overpricing eh. At kung hindi yun i-realign, pwede ho yung, magkano ba? 6-point-something trillion bumaba. Yeah, lilit yung deficit natin. Magkakaroon tayo ng savings dahil yung dahil nabawasan yung cost, di ba? Okay, Mav. Sir, babalik lang po ako sa Blue Ribbon. Sir, kasi po 'di ba naalala niyo yung sa Bulacan Boys, sabi nila 4 silang naghahati-hati doon sa bayan. Pero yung 3 lang nga nandyan, never po napatawag si Engineer Paul Duya, patas si Yusek Bernardo, may binabanggit siya na Engineer Dumasig naman daw. Ito Kasama po bang yun. dalawang to? Nandiyan si Dumasig nung last hearing. Opo. Pero sir, yung Engineer Paul Duya na sinasabi po nila na kasama nilang tumatanggap ng 20%. I think masasama sa kaso yun. Hindi lang napatawag. Meron pa yung sinasabing si Carlo Rivera. Yun, dapat ipatawag din yun kasi prominent yung pangalan niya, laging lumalabas. Siya yung parang taga-prepare ng list. Opo. Sir, next hearing po ng Blue Ribbon, nandito rin po sila, itong mga taong to na hindi pa masyado pumuputok yung names. Yeah, titingnan namin yung listahan kasi baka mamaya masyadong marami, hindi naman matanong lahat. Ako, I'd rather na may focus sa mga certain individuals kaysa nakatanga lahat dyan, hindi naman lahat natatanong. Sayang din yung oras nila. Sir, may patanong lang si Mayan Corvera, hindi ba hahanapin ng Senado sina Mark at Paul na staff ni Saldico? Parang nasagot na kanina yun. Ay, pinaulit ko yun. Hello, where are you? Ay, ate, follow up naman. So, nasa abroad na. Anyway, si Baby Lynn. Yeah, Baby Lynn. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Yeah, dining naman. So, kung matatagpuan po, number 1 ko lang po, sir, bakit, do you find it weird that Mark and Paul have joined ex-Congressman Saldico? Hindi confirm yan, hindi validated. That's only according to Senator Bato. As relate to Senate President Soto. Kasi tinanong ko si Senate President, sabi ko, tatandaan ko Senator Bato. Kaya lang, ang feedback nga raw, wala na rito eh. But noon, he was so enthusiastic, pwede ko bang dalhin? Pwedeng dalhin. Of course, pwede. Kaya lang, the last time the Senate President checked with him, sabi niya, wala na rito SP. Ang balita namin, nag-join na siya kay Saldico. And if they did po, pwede po ba yung ipatawag sila? Matitrace naman yun kasi kung sa immigration, hanapin natin yung record sa immigration. Kung meron silang departure from the Philippines and to where. Pero sir, just in case, si Paul at saka si Mark, pwedeng maging susi para ma-validate kung totoo o hindi yung statement ni Gutesa. Definitely. Kasi ilan na rin nagsabi sa kanila eh. Di ba pinakita ko pa yung picture ni Mark kay Gutesa at saka kay Bryce Hernandez, and they were one in saying na siya nga yan yung Paul or yung Mark. Paul yata yon, John Paul. Tama. Okay, any other question? Wala na. Sino pa, meron pa? Sir, may word po ba kung pupunta si Congressman Romualdez in case invited? Wala pa. I will find out with from CSP. May usapan kami ngayon eh. Kikita kami kaya alis na ako. Babalitaan niyo kami, sir, mamaya. Myla. Hindi pa. Siguro mag-wrap up kami mga 1 or 2 hearings more after November 14. Depende.
Depende. Pero sir, may Or ano- mag-segue na kami sa ibang issue. Sir, pag nag-segue kayo, may another resolution ba para doon? Hindi naman. Hindi na kailangan. Kasi ang moto proprio naman ng Ah, Blue Blue Ribbon. Ribbon. Saka ano naman to eh. Although flood control, pwede naman mag-segue sa ibang infrastructure na anomalies din. Okay. Myla and then Daniel. Myla. Yung importante witness, sir, involved siya, sir, doon sa alaman. Sige, ikaw na ano. Oh, so oo nga, pwede. Sabi ko nga, malapit na naman yung Friday, hintayin na lang natin. Kasi baka mausog eh. Pero sir, na-vet nyo na very reliable. Nakita ko witness. ibang files eh. Kaya lang, hindi pa na-reduce into affidavit. May participation sa sir. Daniel, sige. Sir, kung hindi man matuloy makulong yung yung contractor, yung sinasabi nila Secretary Dizon, posible ba dito sila magpasko sa Senado, sa kulungan sa Senado? Most probably. Kasi ang sinidyan nga namin, ano pa eh. End pa ng 20th Congress eh. So that's what? That's 3 years, ano? 3 years ba yan? So, ibig sabihin, sir, kung hindi man sila makulong sa labas, dito naman sa Senado, sigurado. Aabutin na sila ng filing ng information. Sir, before Asher, sa tingin niyo, nagiging mabilis naman ang aksyon ng ICI, Ombudsman, DOJ, kasi nga para maapis yung galit ng tao. Dahil November 30, may malaki na naman daw rally.